Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutan naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang katanungan sa atin ng kaibon natin. Ang tanong, meron daw si Sir Pares, yung hen proven na daw, yung kak basal pa. Nakita na daw ni Sir na nagpapatungan yung dalawa. 3 weeks na daw hindi pa nangingitlog yung hen. Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa mga ganitong klase ng parisan, may mga pagkakataon na talagang nangyayari po ang ganito dahil po yung kak natin is basal. Kapag kasi basal yung kak, may mga pagkakataon na talagang hindi pa yan gaanong marunong. Kaya po nangyayari po ang ganitong mga senaryo. Pero kapag po yan ay nakuha na po niya ang tamang tiyempo, magiging perfect naman po ang mating niyan. Sa mga alaga natin, ang inaabot ng mating niyan mga 3 minutes or 4 minutes, ganyang katagal. Kapag po ganyang katagal, posible na successful yung mating nila. Pero kung nakita lang ninyo na nagpapatungan, inabot lang ng segundo, baka po hindi successful yung mating natin. Mas maganda, ang gawin nyo po, triman nyo yung pinakang balahibo sa puwetan ng dalawang yan na pares. Para po unang clutch pa lang maging successful talaga yung pertail, kumbaga madagdagan, maparami. Mas maganda po kasi kapag tinitriman yung pinakang balahibo sa puwetan ng mga alaga natin kapag ginagamit na natin sa breeding. Para po yung pag-aantay din natin talagang sulit at yung fertility ng mga itlog nila mataas po ang tsansa. Kaya po ganun ang gawin ninyo. Saka konting antayan lang po yan. Kapag po yan ay natuto na talaga yung kak ninyo, okay na po yan. So minsan normal talaga ang nangyayari sa mga basal na kak ang ganyang senaryo. So yan po yung unang katanungan sa atin. Pangalawa, kaibon, yung bago kong breeder, yung first 3 itlog nila itinago sa nesting. Tapos yung 4 hindi. Ask ko lang po, pwede na po ba alisin yung tinago na itlog? Salamat po and happy birding. So nangitlog siya ng 3, tinago doon sa nesting material. Tapos nangitlog ng 4, so hindi tinago. Ang gawin nyo po, kung matagal nang naitago yan dyan, mas maganda alisin nyo na. Baka kasi mabugok, masira. Sayang, mangangamoy dyan sa loob, mahahawa-hawa pa dong yung itlog na 4 na nililimliman. So mas maganda tanggalin nyo na po yan. And then pag natanggal nyo na po yung itlog, so hayaan nyo na po ang breeder po ninyo kung ano po ang gagawin nila. Dahil kung naglilimlim na yan, so mas maganda. Pero bago po ninyo tanggalin yan, i-make sure nyo po na yung breeder po ninyo mapalabas nyo muna dyan sa loob ng nest box. Tapos dahan-dahan po ang pagkuha doon sa ibinaon na 3 itlog. And then kapag nakuha na, ibalik sa tama rin yung pinagkunan, pati yung pagkaayos ng 4 na itlog dyan. So ganun lang po ang gawin po ninyo. Okay na po yan. Tutuloy na po yan sa paglimlim yung alaga po ninyo. So yan po yung pangalawa. Pangatlong katanungan, boss, tanong lang po sana kung yellow bull split ino ang hen, may chance po ba na magkaroon ng split ino sa mga anak? Salamat po. Alam nyo mga kaibon, may mga parisan na naglalabas ng split ino. Meron din mga parisan na naglalabas lang ng possible split ino. Tandaan, kapag po nagpares kayo for example ng Lutino, pinares nyo sa yellow bulls, lahat ng magiging anak niya na non-visual, split ino na po yun. Pero kung halimbawa nagpares kayo ng back-to-back yellow bulls, nagkaroon ng anak na visual, tapos may anak na non-visual, yung pong non-visual, possible split ino po yun. So halimbawa ganito, meron kang yellow bulls, split ino. Ngayon, ipares mo yan sa Lutino para magkaroon ng anak na yellow bulls na split ino. Pwede nyo po yan ipares sa ganyan. Ngayon, kung ang pares lang po din yan, yellow bulls, split ino lang din, magkakaroon po yan ng inakay na visual Lutino at doon sa mga non-visual na anak, hindi kulay pula ang mata, yun po ay possible split
Ino. Possible split Ino lamang yon. So ganun lang po ang magiging ID nun. So doon sa kaibon natin na mga nagtanong, maraming salamat po. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.